dito lang, wala ka masyado naman. Sit na. Talaga kung may buto yung aso yun na isa. Yung buto na yun. Oo, iniiwan. Bakit? Eh, matalin kasi, baka mga pag tumarap sa lalamunan. Laki nga yan eh. Lumiit na nga eh. Ginangatit nito. Oo, parang pinaano ko para kanya. Ano na din, So, tumututong naman si Jan, hindi ko lang masyadong tatagal kasi iniiwasan na eh. So, ayaw kong pilitin yung aso niya sa ganun. Baka maging avoidance niya yung bago. Ang mahalaga, pinaramdam ko sa kanya yan. Nasampa na siya. Sasampa na siya. Bali, iwan ko rin ko yan dyan. Kasi araw-araw naman po ako. Wala pang ganyan kayo sa pangit. Kahoy lang ang pagkakala. Pwede naman kung kahoy, pwede din ng order, peso kung... Magkano pa patuwagan ka na? Sabihin ko yun, nasa ano? 2,000. Pero kung papagawa niyo yun, kasi in-order ko lang po yan sa Shopee. So, mas mahal siguro kung order. So, kung kaya naman gumawa, yun. Pero ang difference nun, iba na yung mararamdaman yung aso niya. Maaaring hindi na niya mararamdaman na malambot yung kinatapakan niya. Kahoy yan. Kasi kasi nasa matigas ka na Kaya dapat ganyan din. Pwede naman po ganyan, pwede naman po yung gagawin. Depende sa mararamdaman ko ng aso niya. Ang importante lang po kasi talaga doon, yung aso nakakatutong. Nakakatutong. Then, kaya ko lang po siya pinapasin para hindi siya ganyan na aligaga na tayo na sa'yo. Down din man. Dandaw, alin? Ay, ang problema po kasi sa dog nyo, even nagsisit siya o nagdown siya, after mo sundin yun, mga ilang segundo lang, umalis. So, dapat meron pong duration. Stay. Sa kanya po, kung napansin nyo, pinapasit ko siya na wala na ako sinasabing sit. At hindi ko naman sinasabi na mag-stay siya kasi gusto ko lang mag-sit equals stay. So, yun na yun. Pag sinabi kong sit, kahit mag-sit lang siya ng ganyan, na hinawakan ko siya, kailangan niya mag-sit at pumirmes. Hindi yung gagawa siya ng dudungo siya kung saan. Dati itong may pusa pa dito, may hayop pa dito sa loob. Yun kasi yung mindset. Hindi niya mindset yung mag-train. So, makukondisyon ko siya na sit. Okay na saan mag-sit siya ng ganyan sa harap. Pero gusto ko yung tinatagalan niya talaga. Wait. So, hindi siya sit na. Hindi niya kayang tagalan yung pag-permis niya. Wait. So, pag ganyan, hindi ko naman pinipressure yung aso ko. Ayaw mag-sit. Kapagalitan ko, hindi naman ganun. Depende po kasi sa aso niya. Ano nang ginagawa niya. Ngayon, nararamdaman ko lang siya. Wait. Hindi ka na nabas. Wala ko sinabi. Ano, nakita mo yun. Nice.
Sit. Oh. Sit lang. Yan yung sakit ng aso niya na hindi niya kayang pumirmes kapag sit, napasit. So, although nagsisit siya, yes. Pero yung duration kasi is napaka-low. So, kailangan pumirmes siya dyan ng pag sinabing sit. Sit. Ayan. Yes. So, babalik ulit kami dun sa harap ng lake. Kasi yung mga lumilipat-lipat na bagay dun eh. Wait. Yeah. No. Six na. Ano yung kaso? Kasi yung plastic sa sa galon, pinagtitistipan. Kasi gumagalaw, hinahangin. Wait lang, yan lang. Hinahangin kasi yung plastic sa furniture. Ito po, kaya ako ginagawa sa kanya. Para makontrol niya yung sarili niya na hindi porket may magigasang bagay o ano ba na kung sa aso, mismo kapulay niya. Siyempre, makakontrol dito sa tulong niya. Pero kung gusto niya naman itong pakawalan, may mga panahon na gagawin niya na kung ano yung behavior niya. Kasi ano niya to eh, sa kanya. So yun, normal po yun. Pero once na kapag hawak mo na po yung aso, lalabas na kayo, kailangan may control. Sit. Talaga siya makatagal eh. Okay lang po, hindi ko naman kailangan na, hindi ko naman kailangan na may pagbangayan sa kanya, yung tumigaw-sigaw sa kanya na, mag-stay ka lang dyan. No, hindi. Hindi.
Ang gusto ko lang malaman sa aso yun na kahit na tinuturuan ko siya, kahit na minsan hindi niya sinusunod yun, hindi ko masyadong pinipresyo o pinapatid. Kasi ang mangyayari niya, hindi matatakot. Kanina nga bumangga lang yung laruan sa mukha niya, natakot siya. Feeling niya, sinaktan siya. So, yung mga ganun na aso na masyadong sensitive pag may naramdaman silang something. Kung nga may sinagpapahan ako, nagkaulo pa kami. Wala, hindi siya nangagat.